Kapanipaniwala ba? Kayo ba ay naniniwala na mas mataas ang rating ng ah, Vice President kaysa Presidente doon sa pinakahuling survey ng, sino ba nag-survey? SWS. Kasi alam niyo kung bakit. Sa totoo lang si Pangulong Marcos sa ayaw at sa gusto niyo nagtatrabaho. Luzon, Visayas, Mindanao. Nagpaimbestiga sa korupsyon. Maraming programang hindi lang masyado napapag-usapan pero ginagawa at nagagawa. Bakit negative 3 sa survey? Tapos yung Vice President na walang ginawa kung hindi paninira sa gobyerno, biyahe ng biyahe, halos buong mundo iniikot. Tapos mataas ang survey, positive 31. Ganon na bang kababaw ang kaalaman ng mga Pilipinong naso-survey? Ganon na bang kababa ang usapan sa mga survey? Yung nagtatrabaho, hindi tinatanggap. Yung walang ginagawa at biyahe ng biyahe, mas gusto nila. Ay saan, kung totoo itong survey na ito, anong mangyayari sa mga Pilipino at sa bansa? Anong kinabukasan ng ating bansa na kung susuportahan nyo at sinusuportahan nyo yung walang ginagawa, puro paninira dito at sa labas ng bansa? Tapos yung presidenteng nagtatrabaho at ginagawa naman yung kanyang dapat gawin, ayaw nyo, negative 3. Nagtatanong lang, meron ba kayong pagmamahal na totoo sa bansang ito? Kayo ba'y talagang nagmamalasakit sa ating bansa? Tinatanong ko yung mga nagso-survey kasi hindi ko alam kung saan ginawa ang survey. Sino ang tinanong? Pilipino ba yung tinanong na yan? Tao ba yung tinanong nila? Baka kamag-anak ni Piatos, ni Villamin, ni Pampano, at mga nakinabang sa confidential at intelligence fund ang natanong dito sa survey na ito. Kasi naniniwala ako sa aking personal observation at opinion. Kung totoong tao, totoong Pilipino, aware sa nangyayari sa ating bansa, ang natanong, palagay ko hindi ganyan ang magiging resulta. Kung gising sa katotohanan, alam ang good governance, alam ang obligasyon ng Pangulo, alam ang obligasyon ng pangalawang Pangulo, hindi dapat ganyan ang resulta ng survey. O baka naman, pagkukondisyon lang ito. Conditioning kung tawagin. Kinukondisyonan ninyo ang tao na malakas ang Vice President kahit walang ginagawa. Mahina ang gobyerno kahit may ginagawa. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, na alam naman natin itong si Sara ay gustong-gustong maging Pangulo ngayon pa lang. Kahit yung inyong mga taga-suporta o kanyang taga-suporta hindi makapaghintay ng eleksyon, gusto nang agawin, gusto nang pabagsakin ang Marcos administration. Kinokondisyon nyo na kung sakali na mayroong siyang makalabang malakas kaysa kanya o sino man kanyang makalaban sa eleksyon sa 2028 at matalo si Sara, sasabihin dinaya. Sasabihin mali ang COMELEC. Sasabihin computerized election, anomalya ang eleksyon, hindi dapat tanggapin ang resulta ng eleksyon. Yung ba yun ang inyong layunin? Kasi sa aking pagsusuri, sa tagal ko na po sa political issue at mamamahayag ng ilang dekada na, imposible na ang Pangulong nakaupo kahit nung araw ay maraming ginagawa ay hihina sa survey at lalakas ang survey ng oposisyon na walang nakikita nating ginagawa. Alam niyo yung mga dating Vice President, Leni Robredo, sino-sino pang naging Vice President, Noli De Castro, Vice President, sino pa ba? Binay, tsaka yung nasira na si Ginggona, lalo na yung Binay,
at iba pa, kahit na sila'y bumabati ko sa gobyerno, hindi naman ganong kalayo sa mga survey. Kung nauuna yung Vice President, nakahabol naman yung Presidente. Expected natin yan. Dahil kahit anong gawin ng Pangulo, yung iba ayaw tanggapin ito. Pero ito, negative 3% ang Pangulong Marcos, positive 31% si Sara Duterte. Kaya ako po sa aking pananaw at paniniwala, baka nga pagkukondisyon lang ito sa kaisipan ng tao para pagdating ng eleksyon at pag natalo, sasabihin dayaan ng eleksyon. Or mali ang nasurvey, maling mga tao ang natanong sa survey. Kaya yung mga nagsusurvey na mga company, pasintabi na po, alam ko namang negosyo nilo yan, hanap buhay ninyo yan. Sana yung katanggap-tanggap ang resulta. Suntok sa buwan ang resulta. Paano nyo i-justify na tama ang mga taong natanong ninyo? Diyan sa napakalayo. Hindi ako spokesman ng Malacanang, hindi ako konektado sa gobyerno. Ako ay pangkaraniwang mamamayan na nagpapahayag at nagtatanong lang. Yung kapanipaniwala sana ang inyong ilabas. Kasi dito, ang naniniwala lang ay yung grupo ninyo na mga Duterte. Dahil ang tingin ninyo, mas okay yung taong walang ginagawa, yung taong paninira ang ginagawa, kaysa taong nagtatrabaho at may ginagawa para sa bayan. Kayo yung minority yan. Sa totoo lang. Real talk lang. Huwag niyong i-kondisyon ang kaisipan ng tao sa inyong paniniwalang kayo na. Huwag niyong gamitin ang mga survey sa inyong paniniwalang wala nang makakatalo sa inyo. Hindi ganong kababa ang level ng botanteng Pilipino. Gising na ang kabataan Pilipino, ang mapagmahal na mga Pilipino sa sariling bayan at sawa na sa propaganda ng politiko. Kahit na sino ang magiging kalaban ni Sara Duterte sa eleksyon sa 2028, hindi nakakasiguro si Duterte. Hindi kayo nakakasiguro mga Duterte. Dahil ako'y naniniwala from day one, noong araw pa, binanggit ko na, destiny ang pagiging Pangulo ng bansa. Pagkakaloob ng Panginoon ang nagiging Pangulo ng bansa. Hindi takutan, hindi paramihan ng pera, hindi pataasan ng survey. Pagkatao, kakayanan, destiny, at kaloob ng Panginoon ang nagiging Pangulo ng ating bansa. Tama o mali? Please comment. Please react. Makatao, professional na mga reaksyon, huwag gumaya sa mga troll at baser. Kasi nakakabubo sila. Huwag kayong pahawa